ng Philippine Military Academy at ng Alumni Association ito na wala daw silang inilabas na pahayag na pumupuna sa naging pagtrato ni Senador Antonio Trillanes IV kay dating AFP Chief Angelo Reyes sa pagdinig sa Senado. Pero isang dating general ang hayagang pumuna sa senador. Nakatutok si Marisol Abduraman. I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. So I believe... Matinding panggigisang inabot ni dating Defense Secretary Angelo Reyes nang makaharap siya ni Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Senado sa mga umunoy anomalya sa AFP. Matapos noon, hindi na bumalik sa Senado si Reyes. Pero sa kanyang huling pagharap sa media, inamin ni Reyes na nasaktan siya sa ginawa ni Trillanes. Masasaktan din naman ako dahil I did not expect that. I will tell you, I did not expect that. I did not expect that. Kung hindi man daw ginalang ni Trillanes ang kanyang pagiging upper class sa PMA, iginalang man lang daw sana ang kanilang pagiging sundalo. Miyembro ng PMA Class 1995 si Trillanes. Nagtapos naman si Reyes noong 1966. Hindi rin nagustuhan ni dating AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. ang naging asa ng dating rebeldeng sundalo sa yumaong dating kalihim. Assuming na wag na natin siyang ituring na underclass. Ituring natin siya na senador dahil senador naman siya. Eh di, sana naman huwag naman sabihan yung tao, lalo na kung resource speaker na walang reputasyon. You have no reputation. Ayaw magbigay ng payo ni Senador Gringo Honasan kay Trillanes na tulad niya ay sundalong minsan nagrebelde bago maluklok sa Senado. Bahala na raw ang publiko na magbigay ng pananaw. Katwiran pa ni Honasan, may kanya-kanyang karakter ang bawat tao. I will not be in a position to comment on that. We do not offer unsolicited advice as to how we should comport ourselves. Hiling naman ng Senate President Juan Ponce Enrile, bigyan pa ng pagkakataon si Trillanes. He is new in the Senate, but more important than that, he was incarcerated for 7 years precisely because of the very issue that was in front of him. Kahapon, nagsalita si Trillanes. Inamin itong wala pa siyang matibay na ebidensya sa taong nasa likod daw ni Reyes at dating AFP Comptroller Carlos Garcia na mas nakinabang daw sa pondo ng mga sundalo. Una nang sinabi ni Trillanes na si Reyes ang nasa likod ni Garcia. I maintain that the late General Reyes was one of the principals of General Garcia and General Ligot. May iba pa bang pangalan na binanggit si General Garcia? Well, in time we will know. We will know in time. The investigation is going on. Nilinaw naman ng Philippine Military Academy at ng PMA Alumni Association na wala silang opisyal na pahayag tungkol kay Trillanes. Iba-iba raw ang sentimiento ng mga cavalier o graduate ng PMA. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Bida ngayon sa isang fashion show sa New York ang mga obra ng international fashion designer at kababayan nating si Monique Louie. Valentine's Day nang inirampang creations ni Monique. Moody and sophisticated. Ganito raw mailalarawan ng Pinay designer ang kanyang mga gawa. Tampok dito ang mga gowns na more on dark colors. Si Monique ay ipinanganak dito sa Pilipinas. Matatandaang siya rin ang gumawa ng mga wedding gowns ni Lea Salonga at si Regine Velasquez. Gayon din ang mga suot ng ilan sa mga sikat na Hollywood stars sa mga nakalipas na big events. Nagtayo siya ng business sa Amerika noong 1996. Nagulat at natuwa ang media na present sa movie press conference si Johnny Depp sa biglaang pagsulpot doon ng teen pop sensation na si Justin Bieber. Habang nagsasalita si Johnny Depp sa press con ng kanyang pelikulang Rango, kumaway si Justin mula sa likod na bahagi ng kwarto. In-acknowledge naman kaagad siya ng aktor. Sinabi ng teen icon na big fan daw siya ng aktor at kinamayan pa nga siya ng kanyang idolo. Mabilis din namang umexit mula sa kwarto si Justin. Ginanap ang press con sa isang hotel sa Los Angeles, California. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Kakaiba po ang gimmick nitong lalaking ito sa bansang Serbia nang inyayahan niya ang kanyang nobya na magpakasal sila. Ginawa niya yon sa ilalim ng tubig. Kompleto sa gamit na pang-diving ang magkasintahan bago sila sumisid sa pool.
At sa ilalim ng tubig, ibinigay na ng lalaki yung engagement ring. Ang pag-oo naman ng babae, sinelyuhan ng isang matamis na halik nang sila'y umahon na sa tubig. Sa Pangasinan naman, nagkaroon ng kasalan sa ilalim ng dagat. May seremonya muna sa dalampasigan. Tapos niyan, nagsuot na ng pang-dive ang Magsing Irog. Ikantahan pa kumpleto. May cruise pa sa ilalim ng dagat. Yan na po ang ikalawang tinatawag na underwater wedding sa 100 Islands sa Pangasinan. Number 1 na sa buong bansa ang GMA Network. Base sa Nielsen TV Audience Measurement sa National Urban Philippines mula January 1 hanggang February 13, nanguna ang GMA na may 33.2 share points, 1.4 points na mas mataas sa ABS-CBN at 18.3 points na mas mataas sa TV5. Sa Urban Luzon, kung nasa ng 77% ng TV households, numero 1 rin ang Kapuso Network matapos makakuha ng 36.5 audience share points, malayo sa share points ng ABS-CBN at ng TV5. Sa Mega Manila, kung nasa ng mahigit kalahati ng TV households, GMA pa rin ang mas pinanonood. Mas mataas ito ng 12.5 sa ABS-CBN at 20 points sa TV5. Naglunsad ang GMA ng mga bagong programa nitong Enero na nakakontribute sa mas mataas na ratings ng network tulad ng Machete, I Heart You Pare, Dwarfina at Alakdana. Meron pang mga aabangang bagong programa tulad ng Nita Negrita, Magic Palayok at Moral. At taus-pusong pasasalamat po namin sa inyong lahat. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.